Hello people, this is our day 4 here in Baguio City, Philippines! So ayun na nga, sa Botanical Garden nga lang pala kami pupunta today dahil nga pang 4 days na namin ngayon dito sa Baguio. Tapos wala na nga rin maisip itong si Lolo kung saan pa nga kami pupunta dahil everyday nga ay kota na nga kami sa aming ginagalaan. Dahil sinusuli talaga namin ang kagagala sa maghapon. Dahil pag umalis kami ng umaga, ang balik na talaga namin ay hapon at patulog na talaga kung kami nga ay umuwi. Muntikan pa nga akong mabad trip today, alam niyo ba kung bakit? Kasi nga yung aking dress na suot ngayon, pinaplansya ko kay Lowell kanina. Sabi ko siya na nga ang magplansya dahil nga para makapag-makeup na nga ako para mabilis na nga yung kilos namin dahil tapos naman na siyang magaya. Pagkaabot ko ng damit sa kanya, sabi ko baka naman sunugin mo. Aba, ang sabi sa akin, susunugin ko talaga ito. Hindi pa nakakalipas ang 1 minuto. Aba, ay sumisigaw na. Buong akala ko ay nagjo-joke lang talaga siya pero paglapit ko ay hindi talaga. Sunog talaga mga mare. Mabuti na lang talaga at yan nga sa may parting gitna niya na sunog at talagang natsyempo pa nga na talagang gitnang gitna. Buti na lang talaga at mananahi nga yung lolo dito ni Lowell sa Baguio kung kaya't nagawan nga ng paraan at hindi nga nasayang itong kabago-bago kong dress. Di naman siya lata at dagmukha na nga lang siyang disenyo dahil nga pinaputol ko na lang yung laylayan itong aking dress para naman magkatugma yung kulay. So ayun na nga, andito na pala kami ngayon sa Botanical Garden. May entrance nga pala dito mga mare at nagkakahalaga nga yun ng 100 pesos sa adult, 25 pesos sa bata at kung senior citizen naman o kaya naman ay PWD ay may discount naman na 20%. Tapos kung residente ka dito sa Baguio ay nagkakahalaga nga lang ang entrance fee ng 50 pesos at kailangan mo nga lang magpakita ng ID. Katunayan na dito ka nga nakatira sa Baguio. Mayroon nga pala sila ditong tunnel at pinasok nga namin ni Lowell. Sobrang dilim niya mga mare pero yan ang lamig sa loob. Sobrang takot ko nga sa mga oras na ito dahil sabi ko kay Lowell ay wag na nga kaming tumuloy dahil nga sobrang dilim. Pero sobrang kulit nga nito ni Lowell dahil gusto niya nga marating yung kaduluduluhan nitong kuweba. Gustuhin ko mang bumalik pero hindi nga ako makabalik dahil sobrang dilim talaga at talaga namang puro kadiliman lang ang makikita mo. Sa mga oras na ito ay sobrang ingay talaga namin dito sa tunnel dahil nga talagang gusto ko na ngang bumalik. Tapos kami nga lang din ang nandito kung kaya talagang nakakapanlaw. Napilit ko na pala si Lowell na bumalik na kami dyan kaya naman tignan nyo naman yung mukha ko talagang nakabusangot na dahil nga talagang natatakot na ako. Nakakainis pa nga sa mga oras na itong si Lowell dahil nga talagang inaasar niya pa ako at inaalis pa niya nga yung ilaw. Kung medyo malapit na nga kami dun sa pintuan ay tinaguan pa nga ako niyang Lowell na yan dito at hanap-hanap ko pa talaga siya. Minsan talaga gusto ko na lang kurtinang nail cutter sa liig tong Lowell na to sa sobrang kakulitan. Paglabas namin ng tunnel ay dumiretso na nga kami sa may bahaging ito dahil nga sobrang laki talaga nitong botanical. At wari ko nga ay manira ang isang araw mo kung hindi mo nga bibilis ang maglakad. Noon 50 pesos nga lang daw ang entrance dito pero dahil nga mas pinalaki at mas pinaganda nila itong lugar kaya naman medyo nagmahal. Pagdating namin dito sa dulo ay nakarating na agad kami sa China. Charot. Filipino-Chinese Friendship Garden nga pala ang tawag nila dito mga mare. O diba, sa may parting unahan ay dito naman matatagpuan yung mga Chinese soja. Dito nga pala ako unang lumapit sa dragon. Aba, syempre, kauri ko yan. Kinuhaan ko na nga din pala yung ibang mga hayop dito pero hindi nga ako nagpa-picture doon sa ahas. Dahil hindi naman ako ahas, yung kakilala ko lang. Charot. Sa bandang unahan ay napapunta naman kami dito sa may mga taniman ng mga halaman na sobrang dami nga ng mga bulaklak. Sa bandang gilid nito ay marami nga nagtitinda ng mga halaman at pwede ka ngang bumili. Sobrang gaganda nga ng tinitindang halaman dito pero yung pagdadala lang talaga ang iniisip ko. Agaw eksena nga sa akin yung bulaklak na yan dahil kako ay parang masarap asiman. Kaya naman kung plantita ka o kaya naman ay plantito, ay mare, para dito ka sa Botanical Garden. Dahil iba't ibang bulaklak talaga ang nakatanim dito, tapos iba't iba pa ng klase. May malaking elepante nga rin pala dito, pero kawawa naman, wala na siyang tainga. At dahil agaw eksena nga sa akin, itong mga parang bulaklak ng kalabasang to, ay hindi naman pwede na hindi nga ako kukuhaan ng video dito ni Lowell. Tapos lalong-lalo na at kakulay pa nga nung aking dress. At huy, kung cactus lover ka, ay aba, meron din dito syempre mga mare. Ang dami ng iba't ibang klase ng cactus dito at iba-iba talaga siya ng variety. Habang nandito ako at tinitignan ko nga itong iba't ibang klase ng cactus, ay talagang hangang-hanga ako at talagang sobrang gaganda nga nila. Tapos biglang naisip nga ng isip ko na parang maganda ngang isama dito yung mga bida-bida nating katrabaho. Nakakala mo naman talaga ay tagapagmana ng kumpanya sa pagkabida-bida. At pag naingud-gud mo nga sa mga 5 cactus dito ay talaga namang siguro na may magtitino at titigil ang pagkabida-bida. Tapos ayan, balik na tayo sa cactus. Tama na dyan sa mga bida-bidang ganyan. Tapos pagdating ko dito sa dulo ay meron din palang iba't ibang kulay ang cactus. Sobrang ganda niya mga ate. Tapos may makikita nga din pala dito mga bahay ng igorot at sobrang cute nga nitong mga bahay na to. Sobrang liliit pero sobrang tataas. Talagang hindi aabuti ng baha. Sa parting ito ay sobrang daming ang nakatanim na halaman at sobrang daming nga rin bulaklak para talaga akong nasa paraiso. Sa sobrang lawak nga nitong Botanical Garden ay talagang ngalay na nga yung paa ko dyan pero mas tuwang-tuwa naman yung
yung aking mga mata sa aking nakikita. Sa mga oras na ito ay ito na nga ang huli naming destination dahil halos lahat ay naikot na nga namin itong buong lugar. Kung sakaling magutom ka man paglabas mo ng botanical ay meron nga ding mabibilan dito sa may gilid lamang. Napagusto nga si Lowell dito ng mais at nagkakalaga nga yan dito ng 50 pesos. Ganun talaga mga mare, no? Kailangan mo lang talaga yung lugar na papahalagahan ka para magkaroon ka ng halaga. Hoy, ba't naman numuhugot? At dahil nagmamaneho na nga si Lowell ng mga oras na ito, kaya naman pinahawakan niya sa akin itong kanyang mais. Pero syempre, alangan namang titigan lang natin yan. Habang nakasakay sa sasakyan, ay kinain ko nga pala yung pinahawakan niya sa aking mais. At pagbaba nga namin ay hinahanap niya bakit ko daw inubos. At yun lang muna for today's video. Bye people!